Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 3 na ang problema nga ni customer pag napapadaan siya sa lubak, meron daw maingay. Tapos kapag nililiko niya yung manibela, nakakarinig daw siya ng kaunting lagutok. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, kung makikita nyo, after ko may angat itong gulong niya, i-check ko itong pang ilalim niya. Ma-manual check up ko siya para sigurado naman kung meron ba itong sira or wala. Pangit naman siguro yung titignan lang natin tapos sasabihin natin sira yung ganito, sira yung ganyan. Kawawa naman yung customer pag ganun. Wala naman na ma'am. Okay naman, wala naman masira. Ano narinig mo dito sir? Lubak na po, ganun-ganon ka. Ha? Ganun-ganon yung lubak na. Pagka gumaganon-ganon. Wala nakakalog-kalog yung gulong oh. Tuk, tuk, Ganon ka. tuk, tuk. Wala oh. Sa kabilang side tayo. I-robis natin mamaya. Sa kabilang side ako mag-check up ng shock absorber mga boss. Ramdam ko sa sahig sir eh. Ha? Ramdam ko sa sahig. Oo, walang problema dun eh. Basta malaga mag-check natin kung harapan mo yan. Dito daw kasi sa driver side, naririnig ni customer yung ingay. Kaya dyan ako magpo-focus. I-jack ko yan mga boss para makita nyo rin itong shock absorber niya kung meron siyang tagas. Ayan o, kung makikita nyo, wala namang bakas ng tagas ng fluid itong shock absorber ni customer. Kaya, pero isa yung napansin ko nang ibinaba ko itong jack, parang malambot na itong shock absorber ni customer. Siyempre naman, 2019 pa itong model ng sasakyan ni customer. Pwede naman talagang malambot na itong shock absorber niya. Halos karamihan naman sa nagawa kong ganitong klaseng sasakyan, mga boss, yung mga shock absorber nila, napalitan ko na. Pero ito kasi, hindi naman siya ganun kalala. Pwedeng after 6 months o kaya naman bago matapos yung taon. Tsaka ako i-recommend kay customer na palitan itong shock absorber niya. Check ko muna itong pang ilalim niya. Ugain ko itong gulong. Tandaan nyo mga boss, sa pag-check up na gagawin nyo kung kayo ang mag-DIY ng sasakyan nyo, kapag may uga dito sa gulong, doon nyo lang masasabi na meron niya itong sira. Tapos gamit ka ng tubo, iangat-angat mo itong gulong at yung ginagawa ko. Yan o, medyo malambot na nga itong shock absorber niya. Pero sa pang ilalim, wala akong nakitang sira dito mga boss. Wala din. Tanggalin ko na itong jack niya mga boss dahil dito naman ako mag-check up sa steering rack assembly niya dahil nga sa pag nililiko nga itong manibela ng pakaliwa or pakanan, medyo nakakarinig daw si customer ng ingay. Kaya i-check ko muna kung malakas ba yung ingay na lumalabas. Liko-liko ko itong manibela niya. Kaya pakinggan nyo mga boss para magka-idea kayo. Yun lang mga boss, meron nga. Pero hindi naman siya ganun kalala. Sir, sa steering to, sir. Ha? Sa steering. Pag yung ganito, yan. Halika. Meron nga po yan eh. Ayun, oh. Yan, narinig mo. Hindi pa naman siya ganun ka, pero yung shock absorber, meron medyo mahina na rin. Medyo mahina na yung shock absorber. Sa steering po. Galaw-galaw mo, sir. Manibela, ilabas mo. Hindi, kabilang side. Kabilang side, yan. Sige. Sige, pabalik-balik mo nga lang, sir. Oh, hanggang dyan lang. Sige, galaw-galaw mo. Medyo lagyan natin ang pwersa. Sige, sir, medyo lagyan mo ng habaan mo. Sige. Sir, lakay mo, sir. Lakay mo yung pagliko. Yan. Okay na. Talaga doon nga, steering. Pero hindi naman ibig sabihin kailangan na agad gawin itong steering ni customer. Hindi naman ganun kalala yung sira niya. Pati yung shock absorber, hindi naman agad kailangan palitan. Kaya iscan ko muna itong makina ni customer para malaman nga namin kung meron pa itong fault code dahil nga sa nag-check engine ito. Pambuti sila ng loob ng nagbigay sa inyo sila, di ba? Oo, yung scanner. Nakikita kayo sa... Lagi daw kasi ako kinakantsawan eh. Kaya binigyan ako eh. Alam nyo yung nangangantsaw sa akin na wala daw akong scanner. Mayaman siya kasi nung binuksan ko yung account niya talagang big time siya. Pero sa pagkatao, siya yung pinakadukha kasi nga alipin siya ng pera. Salamat na lang sa Diyos at merong isang born again na nagbigay sa akin ito. Siya na yung nag-sponsor at walang kapalit. Siya nga pala si Sir Matt Ging Kangko. Shout out sa iyo sir. Maraming salamat ulit sa in-sponsor mo sa akin na engine scanner. Malaking tulong ito sa akin. Maraming salamat ulit. Balik na ako dito sa ini-scan ko mga boss after ko mailagay itong model ng sasakyan. Tapos hanapin ko itong
pangalan ng sasakyan ni customer, tsaka ako ngayon i-quick test yan para malaman ko nga kung merong lalabas na fault code dito sa scanner ko. Waiting muna tayo mga boss dahil nga sabi na basa pa nitong scanner ko kung meron niyang lalabas na fault code. Ayan mga boss, okay na, ilagay ko na yan sa report. No fault code. Okay sir oh. Wala nang problema. Ayan oh, no fault code. Diba? Okay siya. Kahit na no fault code ang lumabas dito sa report mga boss, punta pa rin ako dito sa quick erase para sigurado ako na wala nang lalabas na fault code dito sa sasakyan ni customer. And mga boss, nabura ko na kung meron man siyang fault code, i-check ko ulit yan. Punta ulit ako dito sa report. Ayun na, diba? Okay, punta ngayon sa report ulit. No fault code present. Okay. Dahil sa okay na ito mga boss, wala namang lumabas na fault code dito sa sasakyan ni customer. Pwede ko nang i-disconnect itong scanner ko, tapos switch off ko na itong makina ni customer. Para nga, mag-road test naman kami. Road test tayo. Mag-gloves muna pala ako mga boss, tapos pa-start ko muna itong sasakyan ni customer. Kasi meron pa siyang ipapa-check up, maganda kasi yung naka-ready na ako. Ayan mga boss, okay na talaga itong sasakyan ni customer. Road test na lang talaga. Steady na. Ulitin ko yan mga boss, switch off ulit itong makina ni customer para sigurado, tapos start ko siya ulit. Ayan mga boss, kung makikita nyo, okay na nga itong sasakyan ni customer. Kaya pwede na kaming mag-road test. Siguro isipin nyo na, bakit kasi kailangan pang i-road test? Okay naman na yung starting niya, okay naman na yung minor. Siyempre mga boss, minsan kasi pag nag-road test ka, nagkakaroon pa ng pagbabago. Malayo pa yung uuwian ni customer, tapos hapon na. Mahirap naman siguro kung sa gabi sila masiraan. Mas delikado. Baba ko na nga itong hood. Bago na ba dyan? Opo. Nagtula kami dyan, sir eh. Ha? Pinagtula kami dyan eh. Ano to? Kala ko ba nununod ko ng video ko? Hindi ko napansin yan, sir. Ha? Hindi ko napansin. Hindi mo napansin? Hindi mo may comment ako nito ah. Baka Bakit yung narinig mo kapag narinig ko ka? Tapos sama. Napakasimple lang gawin niya eh. Yun lang mga boss, pagbaba ko nitong hood niya, maingay siya. Dahil nga sa yung rubber damper nito, malamang maiksi, kailangan i-adjust. Hindi ko napansin yun. Pag ganyan ang gagawin mo, ikutin mo to ng dalawang ikot, tanda mo yung araw. Ikutin mo dalawang ikot. O tanda mo yung araw ah. O yan. O hindi pa ganyan, pa kabila. Dalawang araw, yung araw, balik ko sa araw niya. Dalawa ah. 2, ayan. Okay. Ganun din. Dalawa ikot lang sir ah. Dalawang ikot lang, sobra ka. Baka naman, isang ganon. Dalawa. Okay. Oh, lalo. Simple lang eh. Oh, ikaw kalagin mo. Ha? Oh, wala na. Ikaw lang eh. Dahil sa okay na talaga ito mga boss, siguro naman pwede na kami mag-road test ni customer. Napepending yung pag-road test na gagawin namin eh. Pero ito tuloy na to mga bossing. Sa pag-road test na gagawin namin, syempre alamin ko kung okay na ba yung hatak nito. Ayun, narig mo, di ba? Ano din yung shock, ano? Saan po tayo, sir? Kaliwa, sir. Yung kalug lang na yan eh. Ayan oh. Shock absorber eh. Magal siya tuwak mo ngayon ano? Na? Oh. Oo. Oo, di ba? Spark plug ang ano nun, mga ganung sa kilometer lang eh. Kung ano-ano pa tinuro sa inyo sira. Napunta pa tuloy sa preno. Dami pa. Kahapon niya yung isang ginawa ko, kapalas din ng kaso mo, munti kami makadali ng motor eh. Kasi hindi niya nakalain na ganun naka-response yung accelerator yung inapakan niya. Sabi niya, akala ko kasi ganun pa rin sa dati. Konting apak niya lang, muntik yung motor eh. Ganun lang din ginawa ko mga boss, pinalitan ko lang din yun ng spark plug, gumanda yung hatak niya.
Tapos yung throttle body niya, nilinis ko rin. Pinukumusta sa kanan, sir. Kanan tayo. Yan, sige, tigil ko muna dyan. Hindi ko. Hop, tigil ka. Kasi sir, piti mga manibela, sir. Yan, ganyan. Oh, hindi naman sa ganun kalala, sir eh. Yung mga ginagawa ko talagang malalakas eh. Di ba? Nakita mo, di ba? Kaya, bigyan pa kita ng mga 6 months. Kailan mabalik mo rito sa ano? Hindi ko pa sir, ano. Pero pagkano sir, Kasi diretso ako din, sir. babudgetan mo sir yung shock. Opo. Hindi naman pwedeng pag-gastusin kita agad yan. Biro mo. Layo-layo pa ng uwian mo eh. 6 months. Bigay po na natin. Mga 6 months o kaya ano, bago matapos yung taon, balit natin sa absorber para nakabelo na kayo sa gastos. Wala naman ako nakitang sirang malala sa ilalim. Eh yung steering naman, hindi naman siya ganun kalala eh. Sige, minute mo na ngayon. Bilisan mo. Oo, agad. Oh, mabilis na, di ba? Ayun na, mabilis No, na siya. mababa na agad. Oo, hindi na Okay. siya ano. Ayos sir. Thank you very much. Pag nakukuha naman sa spray, sprayan ko lang. Pero pag hindi ko yan nakukuha sa spray, siyempre tinutuluyan kong tanggalin yung throttle body tapos doon ko ngayon siya lilinisin. Yun. Oh, di ba? Ayos. Baba na siya. Haba na siya. Ito nga mga boss, inoobserbahan namin itong minor ni customer, titingnan namin kung magkakaroon siya ng pagbabago. Alam niyo naman, malayo pa yung uuwian ni customer, kaya naninigurado lang ako. Kung hindi lang kami gagabihin, i-overhaul ko sana itong throttle body niya, kaya lang gagabihin na kami mga boss. Kaya sabi ko, next day na lang sila umuwi, obserbahan lang muna itong sasakyan. Wala din yung ano, yung siguro yung narinig ko. Yung ingay sa hood. Sa hood lang pala yun. Sa hood lang yun. O, di ba yung mga ganon? Yung mga tok-tok mga ganon? Oh, wala na oh. Maraming kababalagan ng sasakyan eh, no? Akala mo tuloy, dami ng sira eh. Na ano tuloy ang... Kaya nga, di ba pinipid ko naman sa'yo, wala akong makitang ano, yung narinig mong ano, alam ko si shock medyo malambot na, pero si steering yan, okay pa steering mo eh. Kanina kasi sir ako nagsarado ng ano eh. Ang hood kaya hindi ko naramdaman. Oo. Ayun ang binuksan mo ulit sir. Tapos sinara mo. Oo. Doon mo nakita. Ayos sir. Ayos na sir, good na good na. Opo. Salamat sa Diyos. Sobrang salamat po. Ayun lang naman ang katulong ko lagi eh. Yung Diyos eh. Doon lang ako maasa eh. Mag-isa ko na nga lang eh. Pero mo, wala akong mapagtanungan. Hindi sa Diyos ako nagtatanong. Di ba? Opo. Laking bagay nung awa nun eh. Wala akong makitang kalampag sir. Okay sa sasakyan mo. Walang problema. Yun siguro sir yung naririnig. Lang pa. Okay. Muli mga boss, dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.